Dito naman sa part 4 na ito, ang gagawin ko naman sa iyo ay tuturuan kita kung paano ka makabuo ng salita. Kung halimbawa may gusto kang isulat gamit ang Arabic letra. Kailangan mo lang matrain muna para kung halimbawa mag-practice ka na may gusto kang isulat, pwede ka na. Makakasulat ka na kung ano yung gusto mong isulat gamit ang Arabic letra kung naintindihan mo yung itinuro ko kung paano basahin ang ganyan sa taas o sa baba, at saka kung paano basahin kapag may ganyan, at saka yung may ganyan, at saka yung may ganyan. Kapag naintindihan mo silang mga ito, at saka yung mga double na ganyan, kapag naintindihan mo silang mga ito, yung itinuro ko doon sa part 1, doon sa beginning, part 2 and part 3, ito, kapag naintindihan mo ay maaaring makakabuo ka na, kaya mo nang sumulat na kahit anong gusto mong isulat gamit ang Arabic letra. Halimbawa, isulat mo ay halika. Halika. Anong kailangan natin na letra? Siyempre, ha. Yun ang letter H. Itong ha na ito, yung ha na ganyan. Pero siyempre, dadaanin natin sa pinakatay para masanay ka na rin. Ganyan, yan ang ha. Para mapunta sa a, ay dito natin lagyan sa taas, kaya ha. Ang sunod naman ay ha, li. Siyempre, lam. Itong lam na yan. Yan. Ang sunod naman ay, siyempre, lagyan natin ng bawil. Para mapunta sa letter E ay, siyempre, kapag ganyan ay la, kaya hala. Para mapunta sa letter E ay dito natin ilagay sa baba, kaya li. Hali. Next naman ay ka. Halika. Ito na lang, ilagay natin dito ang kaf. Yan. Yan ang kaf, letter ki. Kapag ganyan ay ki. Haliki. Yan. Kapag ganyan ay ku. Haliko. Kaya para mabasa natin na halika, ganyan ang gamitin natin. Ganyan. Kaya halika. Yan, halika. Yan, ganyan yung mga halimbawa. Halimbawa, isulat natin ay samahan mo ako. Siyempre, S. Itong sin. Papakita ko muna sa iyo, itong sin na yan. Yan siya. Yan ang letra S. Pero sa pinakatay, ganyan lang gamitin natin. Yan. Yan ang S. Pero lagyan ko lang ng ganyan. Ito ay mim. Ganyan mo lang ng kon. Tapos ito ay ha. Ito ay nun. Itong sin na ito, dito natin lagyan para mabasa natin sa. Itong mim, letter M. Dito natin lagyan para magiging ma. Kaya sama. Itong ha, letter H na ito ay ganyan pa rin. Tapos, diretsoin mo dito sa nun. Ganyan ang gamitin natin para magiging han. Kasi kapag ganyan ang gamitin natin, hindi yan magiging hang. Sabihin natin na samahana. Kapag ganyan ay samahano. Yan. Ulit-ulitin ko lang ha para ma-refresh ka dun sa tinuro ko dun sa part 2. Kapag ganyan ay samahani. Kaya para maging samahan ay ganyan ang gamitin natin. Yan. Samahan. Yan. Ito yung meme. Ang meme, pwede kang magagamit ng ganyan. Yan ay meme pa rin. Para mapunta sa O, siyempre, ganyan ang gamitin natin. Kaya mo. Samahan mo. Samahan mo. O, ako. Itong alif na yan. Lagyan natin ng ganyan. Laging may kasamang hamza kasi ang alif na yan kapag sa Quran. Pero wag muna tayo maglagay dito para hindi ka malilito. Pero kapag sa Quran meron ganyan, wag mo na, hindi na natin kailangan lagyan. Kasi mang basic pa lang ito Ito ang kaf, letter ki. Kapag ganyan ay ki, aki. Yan. Kapag ganyan ay ka, aka. Kaya para mapunta sa u ay ganyan. Ako. Ako. Yan. Yan. Halika. Yan. Samahan mo ako. Yan. Samahan mo ako. Ganyan yung mga halimbawa. Yan. Kailangan matuto ka ng mga ganyan. Halimbawa, isulat natin ay maghintay ka. Ito ay, kailangan siyempre, ito ay meme.
Ito ang ghain. Wala kasing butas yan eh. Itong ghain, ganyan, may tuldok. Itong mim, lagyan natin ng ganyan. Itong ghain, lagyan natin ng ganyan. Para hindi natin mabasa na maga, magu, or magi, ay ganyan ang gamitin natin. Kaya mag. Yan, mag. Ha. Ito ang ha, ayusin natin. Kasi ganyan yan eh. Ganyan yan. May ganyan. Tapos ha, nun. Pwedeng gawin na natin itong ta. Hindi na tayo gagamit ng nun dito. Gawin na natin dalawang bawel ito. Kaya hin. Para mapunta para mag-i-ending, kung basahin, mag-i-ending sa nun, ay gawin natin dalawa. Kaya hin. Mag, hin. Oh. Ito ay ta, tapos ya. Ito yung tinuro ko dun sa part 2 na lahat ng salita na mababasa natin ng mga tay, may, muy, duy, tuy, ay lagi nandyan ang ya na ganyan ang bawel. Kaya ito ay ta. Kaya dito sa ta at sa kaya ay basahin mo ito ng tay. Ito naman ay hin. Ito ay mag. Kaya mag, hin, tay. Yan. Maghintay. Yan. Ganyan mga halimbawa. Maghintay. Yan. Ito pa. Isulat natin ay nandyan na ako. Yan. Ito. Nun, jim, nun. Lagyan natin ng ganyan para nan. Ito ay jim. Ganyan. Nandyan. Na ako. Pwedeng hamza ang gamitin natin. Mabasa pa rin na ayan. Pareho ng alif. Ako. Yan. Itong kaf. Nandyan na ako. Yan. Pwedeng gamitin natin na mag-adjust tayo dyan. Halimbawa, nandyan na ako. Pwedeng alisin na natin ito. Gawin natin ganyan. Gawin natin ganyan. Halimbawa, kapag ganyan ay sabihin natin na nandyana ako. Ito ay nandyana. Nandyana. Para mabasa natin na nandyan na. Lagyan natin ng ganyan. Doon sa part 3 na itinuro ko. Kaya pwede mo na yun mabasa na nandyan na. Dahil nilagyan ko ng ganyan. Nandyan na ako. Ganyan. Kaya kailangan masanay ka ng ganyan. Kailangan ma-master mo talaga kung paano gamitin ang mga yan o paano basahin. Nakalimutan ko pala ipakita doon sa part 3. Ang mga ganyan ay halimbawa doon sa kuli, halimbawa doon sa kuli, kapag ang vowel ay may ganyan, kapag dito yung vowel sa baba, pwede mo yan makita na ganyan dito sa baba. Pwede pa rin mabasa yun na kuli. Pero wala pa akong nakikitang ustaz na nagtuturo sa madrasa na ganyan. Sa YouTube ko lang nakita may ganyan. Pero talagang ganyan yan. Gamit ng mga ustaz kapag sa madrasa. Sa baba pa rin. Pero sa YouTube na, sa mga application, meron tayong mababasa na ang kastra na ito, ang vowel na nasa baba ay dito nalalagay sa baba ng sadda na ito. Sadda ang tawag sa ito. Hindi naman kailangan ipaalam ko sa iyo yung pangalan ng mga vowel na yan na ganyan. Yung sa taas, yung sa baba, at saka yung ganyan. Saka yung ganyan. Hindi kailangan na malaman mo ang pangalan niya. Ang kailangan, alam mo kung paano gamitin. Yan. Ayun ba, isulat natin ay alam mo. Gagamit tayo ng ganyan. Sadyain natin na mag-adjust tayo ng pagkakasulat para gagamit tayo ng ganyan. Isulat natin na ay alam mo. Alif, lam, mim. Gagamit ako ng ganyan. Yan. Lam. Yan. Alam mo. Alif, lam, mim. Kapag ganyan ay alamo. Kaya para masabi natin na alam mo, ay gagamitan natin ng ganyan. Alam mo. Pero,
Informal kasi yung ganyan eh. Halimbawa lang, ginawa ko lang ito para makita mo, para ma-master mo talaga kung paano gamitin yung ganyan. Siyempre, kapag magsulat tayo ng alam mo, ay hindi rin ganyan-ganyan. Pare kung magsulat tayo yan. Alam. O, dito ang mim. Yan. Alam mo. Pero ginawa ko ito para, ang purpose dito ay ito, para ma-master mo talaga kung paano gamitin. Paano basahin niya. Alam mo. Yan, ganyan. Diyan lang muna. Sa part 5, magsisimula tayo ng Quran. Quran na yung tuturo ko sa iyo. Yan. At tingnan ko kung nakaintindi ka. Basahin mo ito ha. Paano basahin ito? Ito ay mim, ya, nun, ta, ta. Nun, ta, ta, nun. Alif, kaf. Lagyan ko ng ganyan, itong ya ganyan, itong nun ganyan, itong ta ganyan ang bawel, itong ta na isa ganyan pa rin ang bawel, itong nun double ang bawel, itong alif ito yung bawel. Yan. Paano basahin yan? I-comment mo. Kung nakaintindi ka sa turo ko ay malalaman mo yan, mababasa mo yan, i-comment mo kung paano basahin.